Iniwas ko ang tingin ko kay Micah nang mataman niya akong titigan at suriin. Nakabihis na kaming tatlo at handa na para pumunta sa night out party ni na Ace. Pinilit kong sumama si Micah para naman hindi siya mabagot dito sa mansion. Good thing she didn't resist. Pareho kaming hindi party girl. Mas gugustuhin niya pang kabunding ang mga isda sa dagat kaya nga nagustuhan niyang magpatakbo na lang ng resort, may napansin ako. Mas lalo ka atang gumaganda ngayon. Light naman ang make-up mo at saka nagpalit ka ba ng pabango, sunod-sunod na tanong niya sa akin. Matagal lang tayong hindi nakapagkita. At isa pa normal na ang magbago ng ginagamit na pabangol, hindi ka ba supportive na gumaganda pa lalo ang best friend mo? Umakto ako na parang nagpapakute umiling siya. Kakaibang ganda iyan eh. Siguro alagang-alaga ka ng asawa mo. Baka vitamin aamon ang iniinom mong gamot, tunog ng aasar nitong untag. Bigla akong pinamulahanan. The memory of what happened earlier flashed on his mind. Ay we gosh! Pulang-pula ah. Parang nakalunok ng chili aamon, pang-aasar niya pa. Pwede ba? Hindi ko mapigil ang hindi mamula. Hindi naman kita ko kwestiyonan sa magiging desisyon mo, Ali. I'm just worried, Ani Micah. I know. You're always worried and I am thankful for that. She heaved a sigh and pulled me closer for a hug. The truth is I'm feeling worried too. Micah is not very vocal. She doesn't always express what she feels. Especially when you are important to her, he will never tell you how much she values you. Saka lang talaga iyan magpaparamdam at magpapakita ng kahinaan kapag may pinoproblema siya. You know you can always count on me. Just tell me if there's something bothering you, I whispered to her kumalas siya sa yakap. Parang hindi mo naman ako kilala. Saka lang naman ako manghihingi ng tulong sayo, kung hindi ko na kaya, gave her a doubtful stare. She just rolled her eyes on me. Hindi pwedeng sarili kong problema lang ang pagsasaluhan natin, Micah. May nangyari ba sa business trip nyo, kaya ka tumakas, tanong ko. I have a hunch already. Duda talaga ako na ako lang ang ipinunta niya rito sa Washington. Hindi kaya may tinakasan siya sa Pilipinas? Tapos hindi ko pa alam na nandito siya kung hindi siya tumuloy sa mansion. Duh! Even if there's something happened, I will never run away, maarte itong sagot. So may nangyari nga, huli ko sa kanya na hindi naman niya itinago. Tell me nasa baba na kami. Hinihintay na lang namin si Aamon na bumaba. Kinakausap niya ang mayordomo dahil baka umaga na kami dumating. She heaved a sigh again. Hindi ko pa nakukwento sa'yo ang nangyaring alitan kay Marma at papadanit ibinenta ni Papa ang kalahati sa lupang pagtatayuan sana ng branch ng resort namin. We both know that I am not a party girl. Pero ang payo sa akin no ni Gilo ay subukan kong kalimutan muna ang problema sa bahay so tried to go to a bar then met this certain guy. Tumigil muna siya sa pagsasalita. I thought he approached me because he is attracted to me. Kaya naman ay nakipag-usap ako sa kanya. Pinutol niyang muli ang kanyang sasabihin. Pagkatapos anong nangyari hindi na ako makapaghintay she leaned her head on Neva's shoulder. Nagustuhan ko siya kasi sobrang thoughtful niya. But he is nothing but a user. He tried to seduce me just to get deny whole resort plan this year. Nagtagumpay naman siya, he used you. Sino iyang makapal ang mukha na gamitin ka? Isa anong klaseng lalaki iyon? Ayaw na ayaw pa naman ng kaibigan ko ng manggagamit at playboy. Tapos isa naman palang manggagamit ang nabingwit niya. I won't mention his name. Sinabi ko na lamang kay Papa na nawala ko iyong buong resort plan, lalo na ang summary of marketing plan na siya mismo ang nag-edit. Tapos biglang magpapakita ang walang hiyang lalaking iyon sa business trip. Ang kapal ng mukha niyang iharap sa akin ang girlfriend niya at sabihing idea nila mismo ang sa akin dapat. Gigil na umayos ng upo si Micah. Kumulo ang dugo ko sa lalaking sinasabi niya. Parang gusto ko siyang balatan ng buhay. You better tell me his name, Micah gusto kong ipahanap kay Mateo at siraan sila'l pinaghirapan. Ni, Micah ang lahat ng iyon tapos na nakawin lang nila. Umiling na lamang si Micah. Sinamaan ko siya ng tingin. Hindi solusyon ang pabayaan lamang ang mga walang konsensyang tao na yan. Dumadami na ang mga manggagamit ngayon kaya kailangan talaga na may gawin tayo tumaas na ang boses ko. Ang kasambahay na dumaan ay napatigil.
Akala niya ay nag-aaway kami. Pinagitnaan niya kaming dalawa at ginawang panangga ang sarili para sa akin sakaling aatake si Micah. Hindi ko napigilan ang mapahagiki. She can't understand us and she misinterpreted our tone. It's okay. This is how we talk to each other. We're not fighting, natatawa kong sabi sa kasambahay. Napakamot siya sa kanyang batok at humingi ng paumanhin sa amin. Narinig ko rin ang hagik-hik ni Micah nang makalis na iyong kasambahay. Ang ganda naman pala ng buhay mo dito, safe na safe, lalo na at handang magsakripisyo ang mga kasambahay para lang sa'yo si Micah. It became the reason why our attention was diverted to another topic. That's why I never had the chance to ask her again about the guy who did that to her. Ni hindi ko nga naitanong kung ayos lang ba siya. Hanggang sa bumaba na si Aamon ay hindi na ulit namin napag-usapan ang tungkol doon. Are you ready? Si Aamon pagkababa pa lang. Kapwa kami tumango ni Micah. Matthew will drive the car. Isasama kasi namin para bantayan kami. Nang maayos na ang lahat ay tumulak na kami. Lang minuto lang ang ibinyahe namin bago kami dumating sa isang exclusive bar. Sa isang article ko lang nabasa ang bar na ito. Hindi kasi basta-basta nakakapasok ang kun sino-sino. Maingay ang buong paligid pagkapasok namin. Pero kunti lang ang nagwawala o nakikitang lasing na lasing dahil karamihan ay naka-zero. Hindi kaya ma-out of place ako mamaya? Mababait ba ang mga pinsan ni Aamon, bulong sa akin ni Micah? Hindi iyan. Lahat sila mabait at may babae tayong kasama. Nandoon daw kasi si Luisa, ani ko. Nauna si Aamon para siya ang masundan namin. As expected, napapalingon ang karamihan sa kanya. May mga bumati sa kanya at aya na sa table na lang nila siya umupo. Agad naman niyang sinasabi na may mga kasama siya. I-familiarized and watch very detail of his interaction with other people. This is one of our differences. Busog siya sa atensyon ng karamihan habang ako ay ayos na ang mapasaya ang isang tao lang. I wonder if Aamon always go to bar like this. He seems to know everyone here. Parang ang layo niyang abutin habang pinapanood ko siyang halos sambahin ng karamihan. Walk confidently, Allison. You look lost in your thoughts, pagsiko sa akin ng kaibigan ko. Halos matalisod ako. Mabuti na lang at nahawakan ako agad ni Micah. Nakakahiya. May mga nakakita at narinig namin ang mumunti nilang tawa. Ang totoo ay hindi kami mukhang kasama ni Aamon. Para kaming alalay na sinunundan siya kahit saan man siya pumunta. Umakyat kami sa isang hagdan patungo sa Faye Rooms. May sumubok na lapitan ako pero agad siyang itinaboy ni Mateo. Napalingon sa akin si Aamon at sinamaan ng tingin ang lalaking inaaya akong magsayaw. Lumayo ng kunti si Micah nang bumalik pababa si Aamon para lang sabayan ako. Nahiya na agad ako nang makitang halos lahat ay nakatingin sa amin. Nakatigil lamang para panoorin kami. Kinabahan ako bigla nang akbayan ako ni Aamon. The show-off king even kissed the side of Ezva's lips in front of everyone so Zilly face flushed. Parang ang tagal naming makarating sa room ng kanyang mga pinsan. Uminit bigla ang paligid. Micah, third door, ani Aamon sa kaibigan ko dahil siya na ang nauna nang makaakyat kami sa taas at bumungad sa mga mata ko ang pinto ng mga silid. May mga taong nakatambay sa labas kaya nakita nila kami. Ang iba ay nalaglag ang kung anong hawak nila at sinundan kami ng tingin. Ang daming tumitingin, puna ko sa kanila. Bumukas ang pangatlong pinto at lumabas si Fourth. Kinawayan niya kami agad but his attention was fixed to Micah who's now busy wandering her eyes around. Kahit na nasa labas kami ay well-decorated ang buong sulok. Kompleto na sila sa loob pagkuha ni Aamon sa atensyon ng kanyang pinsan na mukhang na-starstruck kay Micah. Napatikim si Fourth at binalingan kami ng tingin at tumango. You can go inside, anya at nawala ulit sa amin ang kanyang atensyon. Hi, miss. How may I help you? Si Fourth na naglakas na ng loob para tanungin si Micah. Nagpahigit ako kay Aamon nang tumuloy siya sa pagpasok. Sumunod agad si Micah na hilaw na nakangiti. She's panicking. Aamon, Tashanal, sabay-sabay na bati ng magpipinsan sa amin. Nakaupo silang lahat at puno ng pagkain ang table nila at mukhang kami lang ang hinihintay nila. Magkatabi sina Ace at Lan na nakaupo sa pinakagilid.
Sa magkabilang dulo sina Luis at Tres at sa gitna si Luisa na mukhang kanina pa bored. "Hil, how are you?" Masigla kong bati sa kanila. "Doing good," sagot ni Tres at Luis. Nag-thumbs up na lamang sina Lan at Ace na seryosong nag-uusap sa gilid. Tumayo si Luisa at nakipagbeso sa akin. Si Fourth na nakasunod sa amin ay umupo na rin pero nakatingin pa rin kay Micah. Amand went to the left side of the round table and asked Tres to move to give us some space. "Yes, by the way, I brought a friend from the Philippines. Let me introduce you to her." Sininyasan kong lumapit sa akin si Micah. She nervously stepped forward. Napansin kong hindi siya mapakali. Pabalik-balik ang tingin niya kailan na walang pake sa paligid dahil may ibinubulong kay Ace. Naalala ko bigla ang napag-usapan namin dati. Don't tell me hindi siya naniniwala na playboy si Lan. "Everyone, this is Micah Fortezo. Micah, Mitres, Luis, Fourth, Luisa, Ace and Lan." Mga pinsan ni Aamon. Isa-isa ko silang itinuro. Micah flashed a half smile and waved at them. I glanced at her left hand and it is undoubtedly shaking. "Good thing you brought her." "Luisa, tear-aside to get along with her," si Luis. "Of course." "You're all boring," malamig na sagot pabalik ni Luisa sa kanyang kapatid. Humagikik silang apat maliban kina Ace at Lan na walang clue kung anong nangyayari dahil sa pagbubulungan kanina. "Sit down. Let's catch up," si Fourth na ngayon lang nagsalita. Hinigit ko si Micah para makaupo sa kabila, it faces them. Sa tabi ako ni Aamon umupo, kasunod sa akin ay si Micah at lumipat naman papunta sa amin si Luisa at tumabi kay Micah. "Hoy, wag mong ipahalata sa akin na totoo ang sinabi mo sa akin noon na nagustuhan mo si Lan," maingat kong bulong kay Micah. Ang pogi niya sa malapitan, she whispered with honesty. Napailing ako. Hindi naman bago sa akin na mapansin niya ang mga gwapong lalaki. Pero kapag sinabi ni Micah na gusto niya ang lalaki ay hindi siya nagsisinungaling. Pero gusto ko siyang batukan. Puro stalk lang iyan sa Instagram. Nawala ang atensyon ko sa kanya nang pumulupot sa akin ang kamay ni Aamon. Nilingon ko siya agad. "Do you want to add some food or these are okay with you?" Tanong niya at ipinakita sa akin ang mga pagkaing nakalatag sa table. Umiling ako. "They're okay with me." "You're not feeling ill?" "No. I'm not, just tell me if you need anything, okay?" Ayos lang ako. At saka dala ko naman ang crackers ko. He just won't get used to me fainting after vomiting. Palagi nga iyan nagpapanik at ilang beses nagreklamo kay Nana. "Can see your crackers." Sinulyapan ko ang ibang kasama namin. They are entertaining Micah pero ang lola niyo ay hindi maalis. "Ken, just become the father of your child." When I said those words to Tatiana, I know to myself that I am telling the truth. I've already made up in my mind. I am so willing to accept her and the baby in her womb. Even though have a doubt that she will allow or use me. Pipilitin ko siya. Kasi kahit saang ang gulo ko tignan ay hindi ko kayang tisin na iwan sila o iwan niya ako. Nangyari na ang kinatatakutan ko eh. Kahit masakit sa loob ko na malamang buntis siya sa ibang lalaki, ay mas gugustuhin ko pa rin na malinaw ang lahat sa amin. Panandalian lang ito. Matitiis ko ang ilang buwan dahil kapag nanganak siya ay wala nang dapat na panagutan ang lalaki sa kanya kundi sa bata lang. I am still her husband. Walang mababago sa katotohanan na ako ang pinakasalan niya. Kung gagamitin niya ako para sa kapakanan niya ay dapat dati na siyang bumigay sa akin. But she'd always push me away just to avoid having sexual intercourse with me, her own husband. Kaya ako nakukumbinsing wala siyang masamang motibo. Am I just a fool? Hindi ko alam kung bakit pumasok iyon sa isipan ko. Noong una ay hindi ko maintindihan kung bakit pinipigilan ko ang galit ko. But maybe it has something to do with what I feel towards her. Kahit anong pilit kong magalit ay manlalambot pa rin ako sa kanya. Just found myself being extra caring and sweet. Natutuwa ako kapag nakikita kong naapektuhan siya sa mga simpleng dalaw ko. Nawawala ka na ba sa katinuan? Bakit mo sinabing gusto mong maging ama ng anak niya singhal nilan sa akin? Kinwelyuhan naman ako ni Ace. Nakita ko ang pinunggalit at gigil sa kanyang mukha, lalo na sa kanyang mga mata. I have no intention to inform them about the situation.
Pero hindi ko makikita kung ano ang mali ko at ang dapat kong baguhin kung hindi ako hihingi ng payo. I can't just ask Papa all of a sudden. He has high expectation of early wife. We don't fucking chase women. We let them chase us. Len ang prinsipyo mo noon, hindi ba? Ikaw ang nagturo sa amin. Now what happened? Singit naman ni Ace. Kakatapos lang ng meeting ko. Dumiretso ako sa penthouse ni Ace at nagkataon na nandoon si Lan para manggulo. That explains Noah's situation right now. I love her nang hihina kong sagot sa kanila. Ace pushed me hard to the wall of his office room. Ginulo niya ang buhok niya. Binigyan ako nila ng hindi makapaniwalang tingin. Nanatili naman akong tahimik. I'll hear them out first. We like Tatiana for you, yes. Pero ang sa amin lang ay hindi tamang ipagpatuloy mo pa ito. Wake up, Amon. Hindi mo magiging kadugo ang anak niya kapag ipinanganak na niya ito. Are you being delusional now, Silan? Huwag mong gawing excuse na temporary lang hanggat hindi pa siya nahahanap ni Tatiana ay ikaw muna ang aktong ama ng anak niya. I am 100% sure that you will ask someone to investigate. I can see through you. You're going to manipulate the evidence, aren't you? Dapat akong tamaan pero imbes na makonsensya ay mas naging proud ako sa sarili ko. Hindi ko itatago kay Tatiana ang toto o kapag nahanap ni Harit ang lalaking iyon. Mag-uusap lang kami. Lalaki sa lalaki. Pero hindi ko ibibigay sa kanya kung ano ang akin. What? Amon, is that true? Nababaliw ka na kung ganoon. Even Lan, who's not very vocal at advising, reacts that way. Delikado itong ginagawa mo. What if the father of her child hears this? What if he is not a good man, a mobster, or worst, a mafia? The more I want to keep her, sagot ko agad. You're insane, sabay na untag ni na Ace at Lan. Nababaliw na nga ba ako? Ang sarap naman mabaliw. A dark smile crept on La's lips that made Ace to become more irritated. Lan heaved a sigh. He loosened up his tie and gave me his warning look. You won't inform others. This will stay as a secret between you and Isa, he said with a stone-cold voice. Umiling silang pareho, "Oh no, you don't make us follow you." Talagang isusumbong kita kay Lola at Tito kapag sumobra kanal pagbabanta sa akin ni Ace. Buti no, he will never do that. While Lan is not very talkative when it comes to our private lives. Masekreto talaga siya lalo na kung tungkol sa buhay niya. Akala mo ay madaling utuin kasi mukhang mahina at playboy. But he is the most reliable thinker among us. Kahit sa aming pamilya ay hindi mo maririnig na magbabahagi siya ng opinyon. Pero kung magbabahagi naman ay mapapahanga ka sa kanya. Saka lang iyan magsasalita kapag hindi na niya kayang itikumpa ang kanyang bibig. Since he is the crown prince in his maternal side, he has to be always open-minded, wide thinker, and never become biased over something. Days have passed and I heard nothing from Eli's father. It means that they didn't inform him, not yet. Lola is busy with her fashion business in Paris. Madalang na yon tatawag dahil ayaw na ayaw niyang nakakarinig ng magpapastress sa kanya. Harith, how's the progress of your investigation? Tanong ko sa personal assistant ko sa kabilang linya. I will send the report tomorrow. But pardon me if I have to disappoint you this time. I haven't done Inwe's second task since, can't find anything about him, he replied before I heard him yawn. How private is this man? Kapag sinabi niyang hindi niya mahanap ay hindi niya talaga mahanap. He's a professional hacker. I don't know. Maybe the Heye footage and evidences have been erased via the management or someone have them privately. Plus there's no traces of second copies. The original itself have been stolen, perhaps. Napakunot ang noo ko. That sounds fishy. But the management have the other data, pagkukumpirma ko. Yes. The only missing is Madam Tatiana's data and anything that has to do with her. It has been stolen then. Ano naman ang gagawin ng management sa privacy mismo ng kanilang customer? Ang nakapagtatakha ay bakit iyong kay Tatiana lang ang nawawala. Played with Enla lips as a formulate deduction. Someone powerful is behind this or someone you will never expect to have malicious taste. Who could be this person? I have a report to pass to, Lord Amon. Earlier this day, Virgo called to tell me that the royal investigators and Lord Ace men are also investigating.
Do need to mislead them, Anya. So they've been looking for evidences that's ala they are quiet. Pero kung nahihirapan si Harith ay mas mahihirapan sila sa paghahanap. Naniniwala akong hindi erased ang mga ebidensya. Harith can restore the deleted or data that have been erased. It's okay. They know about the plan. Hindi lang doon nagtapos ang lahat. Pagkakuha ko ng report ni Harith ay hindi ko nagawang tignan dahil nag-aya ng night out party sina Ace. The purpose of that night out party is for them to observe Tatiana. I questioned them at first. Beauty realized that they are not here to question or judge her. They know their limit. Sinong sunod na kakanta? Dapat lahat tayo turo ni Luis sa amin isa-isa. Tumayo si Tres at nagbow bago inabot ang mic. Tatlo ilang ata kami ang hindi halatang hindi nag-enjoy sa gabing ito. Puro bulungan sina Ace at Lan. Buti can read Ace lips. Talagang ngayon lang nila pinag-uusapan ang plano nila. Gusto ko na lamang matawa sa kanila. Glanced at my wife who's laughing with her best friend and Luisa. Iba naman ang mundo nila. Umusog ako para makalapit sa kanya. I heard her giggled. He had to turn him down since he's not very interesting. Maarteng pagbabahagi ni Luisa sa kanyang karanasan. It's good to know that she's not bored now. She's very hard to please. Napalingon sa akin si Tatiana nang maramdaman niyang nasa likod na niya ako. She flashed a smile. Ang tahimik mo. Hindi ka ba sasabay sa kanila at kakanta? Tanong niya sa akin. No. I don't sing gay. Kumunot ang noo niya. Tres, Fourth and Louis have good voice. Nahihiya ka bang kumanta? Elba ang nahihiya sa hindi marunong sa pagtatama ko. Her doubtful stare made me smile. Daily does she have to look more attractive when she's trying to express herself. Naalala kong madalas siyang walang reaksyon noon. Lalo na sa araw ng kasal namin at sa mga sumunod pang araw. But later on she has learned to smile, react on every word and action, or even express herself in a way that would make me love her even more. Okay, paungumbins niya sa kanyang sarili kahit nakikita kong pinagdududahan niya pa rin ako. Micah tried to poke her waist. Nabaling ulit sa kanya ang atensyon niya. She whispered something. Biglang namula si Tatiana at hinampas ng mahina ang kaibigan. Chi! Isa pang pang-aasar mo at ibubuking kita, bulong ni Tatiana pero narinig ko naman. Hinintay kong matapos siyang makipag-usap sa kanila. I glanced at Ace and Lan. Instead of doing their goal, ayon at nagsaya sa stage. Lan is beatboxing while Ace is dancing. Inaalerto ako nang marinig ang sigaw ni Tatiana. Akala ko ay kung ano na. Si Amon kakanta daw. Napatigil sila sa kani-kanilang ginagawa. Lahat nila ako binalingan ng tingin. I saw Tres and Fourth covered their mouth with their hands to not let me see that they are laughing. Ang kambal na to talagang nauunang mag-react kapag ako ang usapan. Sumunod ang hindi maawat na halakhak ni Lan. Mamimilipit na yan sa kakatawa mamaya. That always happened before when we'll decide to visit karaoke stand. Lily, are you laughing? Amon wants to sing, lend him the mic. Tumayo pa ang asawa ko para kunin ang mic. I can't help it but also laugh together with them. Napailing ako. Naku Tatiana. Kung ayaw mong masira ang gabi mo, huwag mo nang ipilit na pakantahin iyang asawa mo, said Luis. She frowned. But we want to hear him sing. Amon has a good voice. A short silence enveloped us. I can almost hear cricket until Lan broke the silence. Good voice when it comes to bed ba? Sila na sinabayan ng kantyawan ng mga pinsan ko. Bumungisngis sila at pinagtulungang asarin si Tatiana. Tumayo ako at nilapitan siya. Namumula na siya masyado. Baka iba talaga ang naririnig mo Tatiana, pang-aasar pa ni Ace. She covered her face. Her ears turned red. Hinigit ko siya palapit sa akin. I locked her in my arms. Stop it, don't embarrass and my wife, saway ko sa kanila. I told you don't know how to sing, I whispered to Tatiana. Doon nga kayo maglambingan sa sofa ani Tres. Sinamaan ko ng tingin si Tres. You don't have to remind us. Then I scooped her. Dinala ko siya sa sofa at umupo bago siya paupuin sa kandungan ko. Are you feeling exhausted? Last her, different question to ease her embarrassment. No, gusto ko pang magsaya kasama sila, sagot niya sa mababang tono. How about you eat first before you join them? Umiling siya.
Sing a song for me first. Inalis ko ang mga palad niya sa kanyang mukha. Her cheeks look so red but above all, her beauty prevails. Nakipagsukatan siya ng titig sa akin. But aside as a sign of defeat, if that's what you want then we'll sing but only for you. Just don't blame me if you'll hate my voice after this. I pinched her cheek. Go on. I won't judge you, Anya. Chuckle escaped from Anna's lips. We'll see about that. I don't sing because I have no control of early voice. Yes, I admit that it's one of early weaknesses. Mostly, men have good voices. Ako lang ata ang hindi binyayaan ng magandang boses sa aming magpipinsan, you are in me everything. My voice breaks in the middle as I struggle to imitate the tone of the singer of that song. Nag-iwas ng tingin si Tatiana. Napatawa ako nang makitang unti-unti siyang nakukumbinse na hindi talaga kagandahan ang boses ko. See, really have a bad tone. Tumango-tango siya sa aking sinabi. She bit her lower lip. But your husky voice is so good in early ears pagtatapat niya. Lila lips parted at her remark. Is she complimenting Lily voice? Parang tumalon ang puso ko sa aking narinig. Lily cousins can laugh all they want but I am proud and happy that Tatiana has acknowledged in my voice. Damn it, started kissing her jawline. Hindi naman siya nagreklamo, do you love in my voice? I asked in a husky voice. I just want to tease her. I thought she will refuse to admit it. Tinignan ko siya at hinintay siyang sumagot, of course. It's very pleasing, sagot niya habang nakatitig sa aking mga mata. Napangiti ako. Her opinion matters the most. The night I've spent with the Tessimon cousins is the best lalo na at nandoon pa si Micah para sabayan ang mga trip ko. We did different activities. But mostly, they focused on karaoke and stargazing. Amon didn't allow me to drink. Hindi naman ako nagreklamo dahil kailangan kong alagaan ang sarili ko para healthy si baby. Mabuti at hindi ako pinilit ng mga pinsan niya na uminom. Louisa was so drunk when we decided to leave. Ang planong night out party ay napagdesisyunang tapusin pagsapit ng 1:00. Kaya 1:30 pa lang ay nasa mansion na ulit kami. Do you want me to sleep in your room too? Tanong ko kay Micah nang paakyat na siya. Would you rather sleep beside me than sleep with your husband? She said with a hint of teasing. I rolled the eyes heavenward then signaled her to go upstairs. She's a bit tipsy. Kaya nag-alala ako na sasama ang pakiramdam niya. That always happened back in the Philippines. Kaya hindi kami masyadong dumadalo sa mga party na may inuman. Pumasok na rin si Aamon pagkatapos niyang ipark ang kotseng ginamit namin. I waited for him in the sala. Bakit hindi ka pa umakyat? Puna niya sa akin. Didiretso na sana siya sa hagdanan kung hindi niya ako napansin na nakaupo sa couch. I'm waiting for you. Micah doesn't want me to sleep beside her, I said then pouted in my lips. Tumayo ako at nilapitan siya. Actually missed sleeping beside Micah. Leon ang kinalakihan namin. Palagi kasi siyang nag-aaya ng slumber party kahit dalawa lang naman kaming magkaibigan. We do pillow fight, share everything that happens in our daily life, and even express our own feelings towards something. That's scary we are so close to each other. Naiisip niya kasing kasal ka na. Buti will let you sleep in her room if you insisted, ani Aamon at hinawakan ang siko ko. Hihingi naman ako ng permiso sa'yo. Aamon shrugged. Sabay kaming umakyat sa taas. Dinaanan namin ang guest rooms pero nilagpasan ko ang kwarto ni Micah. Sumunod na lamang siya sa akin. Pagkapasok pa lang sa kwarto namin ay para akong nakawala sa kulungan. The smell of our room is what makes me feel at home. Gusto ko na agad humiga pagkakita ko pa lang sa kama namin. Tahimik akong naligo at nagpalit ng damit pantulog. I blowered my hair to sleep as soon as finish. Dahil nakasanayan ko nang hintayin si Aamon bago matulog ay hindi pa rin ako makatulog kahit kanina pa ako nakapikit. Saka lang ako dinalaw ng antok nang naramdaman ko siyang tumabi sa akin at niyakap ako. His scent made me forget about daily problems at nakatulog ako agad. Week has passed at buo ang desisyon kong pinagbigyan si Aamon sa kanyang gustong mangyari. He never failed to care for me, show his love to me, and provide my needs. Nakokonsensya ako sa tuwing naiisip ko na para na rin naming niloloko ang sarili namin.
acting like real family. But the truth is I am silently praying that God will somehow change this past and make Ammon the real father of Chid. He's just too good to be true. Baka hindi na ako humiling pa ng iba kung maaga kong nakilala si Aamon. I want to go shopping today. I mumbled to myself. Nainggit ako sa mga ad na lumalabas sa G. Those dresses are shiny and they look very comfortable to wear. Kunti na lang ang damit na hindi ko pa nagagamit. Kailangan ko na talagang mamili ng bagsero. If 9 days were boring since Micah came back to the Philippines. Nag-iwan siya sa akin ng isang flash drive. She told me that it contains the evidences she have. Hindi ko pa yun natitignan dahil sa tuwing binabanggit kung nahanap na ba ang ama ng anak ko ay kumukulo ang dugo ko. Naaalala ko si Spencer at ayoko na lang magising sa katotohan. Living with Aamon is already his dream, ipapahanda ko ang kotse kay Mateo. Tawagan mo na lang ang asawa mo kung gusto mong umalis, si Nana. Gigil kong hinuya ang crackers ko at tumayo mula sa sofa para tawagan si Aamon. Nasa site siya para tignan ang progress ng bahay na pinapatayo niya para sa amin. Ang alam ko ay matatapos na iyon this month. Isang ring pa lang ay sinagot na niya ang tawag at nauna pang magsalita. Hey, sweetheart. Do you need anything? Tanong niya. I want to go shopping today. Magpapaalam lang ako na lalabas ako kasama si Mateo, tugon ko. I'm almost done here. Wait for me. Where do you want to go? Gusto ko sanang sabihin na sa Paris kasi nandoon ang paborito kong brand, which is the Madi Fashion. Pero sa susunod na lang. Maganda naman at high quality ang mga damit dito sa Amerika. Nakakahiyang abalahin pa siya kasi ang alam ko, may dadaluhan siyang interview mamaya para sa bagong project ng kumpanya niya. Any mall would do, sagot ko sa tanong niya. Alright. Ibababa ko muna to para kausapin ang engineer in charge dito. Tumango ako kahit hindi naman niya nakikita. Pinatay niya ang tawag at pumasok naman ako sa bathroom para maligo. Nag-ayos na rin ako para magbibihis na lang ako pagdating niya. I was so excited that I forgot to lock the sliding door of the walk-in closet earlier. I was busy applying some lotion on his dry skin when Ammon went inside. Gulat akong napatayo ng tuwid at hindi alam ang gagawin dahil nakatapis lamang ako ng tuwalya. Oh, what are you doing here? Eleven managed to ask him this while panicking. I saw him grin before he went to the watch section. A while ago, he doesn't look bothered or distracted. Hindi ako mapakali habang paulit-ulit na tinitignan ko siyang mamili ng susuotin niyang suit at watch. He'd also glance at from time to time. When he thought he'll ignore me the entire time, nagulat na lang ako na nasa likod ko na siya. Our reflection on the mirror gives me bad ideas. Is it okay with you if we travel today? Paunang tanong niya sa akin. Hindi ko alam ang unahin ko. Ang sagutin siya, ang tapusin ang ginagawa, zero ang magbihis na lang. Anong travel? Pupunta lang naman tayo sa mall, I replied nervously. We'll shop in Paris. Halos tumalon ako pagkarinig ko pa lamang sa kanyang sinabi. Really? Oh my God. Plus we will spend our night there in Lola's mansion. Ammon words are absolute. We arrived in Paris, I'm not excited on shopping anymore. I just want to see Madame Madeleine and where she lives. Noong una rin ay akala ko kung saan-saan lang kami mamimili ng damit ko dito sa Paris. Pero nagulat ako nang makita ang brand name at brand mark ng Madi Fashion. It is the #1 biggest clothing line here in Paris. Marami silang customer at kadalasan sa mga bumibili ay mga artista o bigating mga tao. It's either they are part or subscriber of any category under the 3 exclusive members, premium member, standard member, and lastly is the exceptional member. Help yourself inside. I'll just pick up this call, paalam ni Aamon sa akin. Okay. Tinanguan ko siya. Nauna na akong pumasok sa kanya. New designs of clothes welcomed in BIS. Ang daming tao dahil puro bagong disenyo ang nakaparada. Naglibot-libot ako at tinignan ang bawat damit na nagugustuhan ko. Nakapili ako ng 3 magkakaibang design, kaya nagpakuha na lang ako ng tig-2 damit na ganoon ang disenyo. I can't wait to wear them. Napadpad ako sa exclusive section.
The dress here are very well designed and of course costly. Kumikislap ang mga damit nila. A specific dress caught my attention. Ang kaso ay nagdalawang isip ako kung lalapitan ko ba dahil premium members lamang ang maaaring pumasok sa section na iyon. But the dress is tempting me. I can see and tear-eye this dress. Masaya kong tanong sa staff na binabantayan ang section na iyon habang nakaturo ako sa damit na kumuha talaga ng atensyon ko. She smiled politely. It's our duty to satisfy your taste. Let me see your member card so I can let you inside, magalang niyang sambit. Napakamot ako sa aking batok. Is it not accessible to other customer? Tied, sorry, madam, but only those who have subscribed to premium members have the access to pierce these clothes on. Dismayado niyang pagpapaliwanag. I can pay for it. I just want to pierce it on so that I can decide if I will buy it or not. Of course, I need to see if it fits me. Nagpatuloy ako kahit na malabong pumayag siya. Umiling agad ang babae. This is the only disadvantage here in Maddie Fashion for me. Kahit suki ka at palaging bumibili rito ay hindi mo masusubukan o mabibili ang ibang damit kung hindi ka subscriber o member ng premium member, standard member, or exceptional member. They did this market segmentation to easily identify the group's specific preferences, needs, and means to buy their products. I can afford to subscribe but just don't want to ask your manager first. Last time I went here, they let me in even though they am not premium member, taas no kong sabi para takutin siya. Yung last time na punta ako rito ay kasama ko si Micah na premium member. Kaya ginamit ko ang card niya para makapasok. Wala naman kasi silang policy na bawal ipahiram sa iba ang card mo. This is not necessary, madam. I am well-oriented. Madam Maddie's rules are embedded in my mind so there's no way I'm gonna buy your excuse right now. Inis niyang untag at inirapan ako. Yeway face turned sore. It gave her the death glare. That's not really how she should approach and entertain a custom. Do we have a problem here? Napabaling kami pareho sa nagsalita. Nagulat ako nang makita si Madam Madeline. Madam Madeline, gulat kong puna sa kanya. Her aristocratic presence made the staff tremble in fear. Magalang siyang bumati pero hindi siya pinansin ng lola ni Amon. Her attention focused on me. Even if she is not smiling, her eyes glint in happiness when she saw me. I went closer to her and gave her a quick kiss on her cheek. She slightly smiled. Tasha, are you alone? Where is the grandson? Nagpalingalinga pa siya para hanapin si Aamon. He entertained a call from someone, sagot ko sa mababang boses. Aamon called me earlier. I am so delighted to know that you both actually want to spend your night in his humble abode. Inakbayan niya ako at sinimulang paglaruan ang buhok ko. Nakakaasiwa naman. Mukha siyang sarkastiko dahil walang kaemo-emosyon ang kanyang mukha pero malambing ang boses na gamit. We've been wanting to do this, madam. Napatigil siya sa kanyang ginagawa. I glanced at her reaction and she doesn't look pleased. Ilva, do you keep on calling me madam? I am your husband's grandmother. It's really acceptable in Isvai's side if you would call me Lola, too. Her statement stunned me for real. Parang kailan lang ay gusto akong gisain sa mga katanungan niya. Instead of opposing her idea, I flashed a simple smile. Anyway, are you here to buy that dress? Tanong niya sa akin at tinignan ang magandang damit na gusto kong isukat kanina. You have a good taste in fashion, Tayshana, thank you for the compliment. But I can't buy it since I'm not premium member, nahihiya kong pag-amin. If I will judge the owner of this clothing line, I will give her 4/10. Nagulat ko ata siya dahil nanlaki ang kanyang mga mata. Nahagip din ang tingin ko ang mukha ng staff na mukhang tinakasan ng dugo. Parang mas natakot siya sa sinabi ko. I smirked at her. Kapag nakumbins ko si Madam Madeline ay baka matakot pa lalo ang staff na ito at hayaan akong pumasok. Is that so? Really? Madame Madeline asked curiously. I have a lot of comments but let's focus on the market segmentation strategy. It's not really a good way to express their main point that rich customers are different from poor customers, hence how they purchase or what can they afford.
Market segmentation is done via dividing potential buyers into groups that have common needs. Means, you are going to provide sections for the people with common preferences. For instance, adults are for adult section, teenagers are for teen section, and so on and so forth. I know these things because I am well-oriented and I've studied business. Mahaba kong paliwanag at ipinagdinan ang huling sinabi para paringgan ang staff na nasa gilid. The surprised look on Madame Madeline's face made me wonder. Pero ngumiti siya ng malapad at tinapik ang balikat ko. Maximo did great job in finding the most suitable wife for Denve grandson. I will respect your opinion, Tatiana. I guess Zai's staff have offended you with how she approaches you. She faced the staff. Apologize to Denve granddaughter-in-law. Give her the credibility to tear our clothes with no limitations, maautoridad nitong utos na nagpalyak sa staff. Natameme ako. Inaabsorb ko pa ang sinabi niyang DV staff, at kung paano niya pagsalitaan ang babaeng iton. Oh my God! Is Madame Madeline the owner of Maddie Fashion? And I have the guts to rate her as an owner, isa what the hell, Allison? Gusto mo atang mailibing ng buhay. I stopped walking when felt the phone vibrates on the pocket. Binigyan ko iyon ng pansin at pinauna na sa loob si Tatiana sa loob ng Maddie Fashion. Nang makitang nakapasok na siya ay saka ko sinagot ang tawag, any additional information, bungad kong tanong kay Harit sa kabilang linya. Your hunch is right. Someone stole the data and the most surprising is it is Spencer Coleridge who did it. I can't see the video then, can't conclude what happened, sagot nito. I gritted my teeth. Ano pa bang natitirang motibo niya kay Tatiana? Hinding-hindi ko siya palalagpasin kapag sinubukan niyang takutin at saktan ang asawa ko. But aside from Spencer, there is this certain woman who has another copy of the other videos. The rest evidences are acquired Eli her hired investigator who have the originals, dugtong niya. Micah Fortezo. I clarified. Absolutely. I want to ask permission if La can hack he, don't include her on the investigation process. Find another look. She is my wife's best friend and I don't want to cause misunderstandings if ever she find it out, putol ko sa kanya. Binalingan ko ng tingin ang entrance ng Maddie Fashion. Nasa loob na siya. Hindi niya po pwedeng malaman muna na nagpapaimbestiga ako, wait until she found him herself. Wala pa sa kalahati ang nalalaman namin dahil ngayon pa lang namin nalaman kung sino ang kumuha ng data. I didn't expect Spencer to be good at hiding his other side. Who would know this if you won't dig deeper? Bumuntong hininga ako. It's indicated in your report that he followed us on Maldives just to simply talk to my wife. Add this to your tasks, find out what's his motive and what he said to Tatiana, I said with finality then ended the call. Kinalma ko muna ang sarili ko bago nagdesisyong pumasok na sa loob. This is very wrong. Mas pinapahirapan ko lang ang sarili ko. Masasaktan lang din naman ako kapag nakilala ko na ang ama ng anak niya. Pero paano nga kung si Spencer pala ang ama? It makes my heart ache. Bigla akong nakaramdam ng insecurities. Ipinilig ko na lamang ang ulo ko para kalimutan muna ang isiping iyon. Pumasok ako sa loob ng Maddie Fashion. I scanned the whole area but there are too many people. A woman stopped 1 meter away from me. Where is she? I asked Tatiana's secret bodyguard who's disguising as civilian. Yes, I've hired a professional secret bodyguard for her. It's not to meddle with her privacy but for her protection when she's out or mostly when I'm not around her. Saka lang naman siya kikilos at magmamasid kung may kakaiba siyang napapansin. Malapit man o hindi kakilala ni Tatiana ay sinusuri niyang mabuti. Sa sobrang lawak ng clothing line ni Lola, ay hindi ko na alam kung saan maaaring mapadpad ang asawa ko. I want to see her near side the dress I'll pick for her. Pero baka nakapili na siya ng damit na gusto niya. She's on the premium section, Lord Emon, she replied politely. Put your hands on her pockets. Mabilis kong tinahak ang daan patungo sa premium section tulad ng sinabi niya. Sumunod sa akin ang 16 na bantay na palaging kasama ni Lola. They're here to welcome and escort me yet they failed to recognize our wife. Kailangan ko nang maipakilala sa kanila si Tatiana para kahit saan kami mapadpad ay alam nila kung sino ang priority nila.
There is a commotion in premium section. Naabutan ko ang nakaluhod na staff sa harapan niya habang umiiyak. Lola is beside Tatiana. She looks very displeased. Pinagtitinginan at pinagbubulungan na sila ng mga taong pumapalibot ika nila. Please! Spare me, Madame, didn't mean to offend you, the staff cried out. Lil's brow shot up. She offended Tatiana. The crowd was cut into halves when they saw me and the bodyguards who lined up to their front. I strutted my way towards Tatiana and wrapped my arm around her waist. What's wrong here, Lola? Tanong ko. Napailing-iling siya. One of her staffs have offended Tatiana. She keeps asking to spare her even though she haven't formally apologized. It's okay, madame. I'm at fault too, Tatiana butted in. She faced me and asked, Neil done shopping? Can't we go now? I saw indifference in her eyes. It's not very good for her to be involved in a scene like this. She becomes irritated easily. Lalo na kapag ayaw niya ang isang bagay o pangyayari. Just like now, I can see that she's composing herself. Mas lalala ito kapag nakisabay ang mood swings niya. Galit kong binalingan ang staff na mas lalong umiyak ngayon. Lil's intense and cold stare made her sweep even more. Apologize to my wife, I said coldly with full of authority. Sorry, madame. I am so sorry, she said hysterically. Tatiana became emotionless. Lil's jaw tightened when I saw it. She'd always do that when she's feeling sick. Nasusuka na ata siya. Nauubos na ang pasensya ko. You are fired effectively. Now leave, utos ko sa bebe at hinarap si Lola. Lola, let us use the management office. I'll just talk to my wife. Yes, of course. Anything you like, Amon, Anya. Lola looks apologetic. We'll deal with her later. Thank you po, hinawakan ko ng mabuti ang kamay ni Tatiana at iginya ito papunta sa sunod na floor. The management office is full of workers. They stopped operating when we strutted our way in. I want everyone out of this room now. Lahat naman sila lumabas agad. I locked the door behind us. Tinignan ko si Tatiana at nakita ang nagtatakna niyan mga mata. Unt-uni kong napansin ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukna. Naipipigil siya masyado. You are feeling sick, right? That's their comfort room for women. Turo ko sa pinto sa kabilang gilid ng silid na ito na patakbo siya roon agad. She didn't close the door. Rinig na rinig ko ang kanyang pagsusuka. Sinundan ko siya at dinaluhan para hagudin ang kanyang likod. Tumagal kami ng ilang minuto roon. Lumabas lang ako nang nagsimula siyang magmugmog. Isa waited until she's through. Nang lumabas siya ay maayos na siya. She tied her hair too. Tumayo ako ng maayos. Are you feeling okay now? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Hindi siya sumagot. Walang kariya-reaksyon ang kanyang mukha. Galit ba siya? Ay, you need water. I'll ask someone to get you one. Paalam ko nagsimula akong maglakad patungo sa pintuan. Pero hindi pa ako nakakatatlong lakad ay naramdaman ko si Tatiana sa likod. She hugged me from behind and cried. I frowned. I hate it when she's crying. From emotionless to emotional. Her mood changes over time. Kailangan kong habaan ang pasensya ko at sanayin ang sarili na mas maging maunawa. Inalis ko ang pagkakapulupot ng kanyang mga kamay sa akin at hinarap siya. Her face is full of tears. Lil's expression softens when our eyes met. She never initiated to hug me before. Kahit na dahil lang sa mood swings niya ay parang tumalon ang puso ko. Lumapit palalo ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. She cried loudly. Hush now, comforted her and patted her back. Halos murahin ko ang sarili ko nang sumilay ang ngiti sa aking mga labi. Nagagawa ko pang matiwa sa ganitong sitwasyon. Suppressing a smile is so difficult when you can't contain your happiness, so kissed her head instead. I really love it when she's doing the first move. Intentionally or unintentionally. She stopped crying after some minutes. Pinunasan ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Thank you, Amon, she mouthed, kaya gustong-gusto kong titigan ang kanyang mga mata. I become transparent when she's this close to me. Isa can see her weakness. Did you say I love you? Lasked with a hint of teasing her to lighten up her mood. Akala ko ay kukurutin niya ako. Ganoon siya palagi kapag nahihiya siya sa sinasabi ko.
Pero nanatili siyang nakatitig sa akin. Are you spacing out, tanong ko dahil hindi siya kumurap. Sunod-sunod ang pag-iling niya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Thank you for always understanding me. Thank you because you're true to your words. Muling nagtubig ang kanyang mga mata, umigting ang pangako. This is not good for her health and her baby. I scooped her up and carried her in bridal style. Hinanap agad ng mga mata ko ang long table sa silid at doon siya pinaupo. Magka-level na ngayon ang aming mga mata, you don't have to thank me. You're always welcome, sweetheart. Remember that moment he gave you this ring? Hinawakan ko ang kamay niya kung nasaan nakalagay ang singsing at ipinakita sa kanya kung paano ko pinaglaruan ang wedding ring namin. It's the moment that I have promised that you'll always be my top priority and you will be protected, yila me, pagpapatuloy ko. I tucked the strands of her hair at the back of her ear. Napatigil ako nang hawakan niya ang kamay ko at masuyong hinalikan ang aking palad. Para akong naestatwa. I'm hallucinating. I'm not just thanking you as my husband but also as a man. You don't know how grateful and thankful I'm right now. Ngayon ko lang napagtanto iyon simula nang pinakasalan kita. She played my fingers with hers. Napagtanto ang alin, Tatiana. Na mahal mo ako this time, I'm wishing that she'll say yes. Hindi ito simpleng pang-aasar para mas libangin siya, pero gusto ko na malaman kung ano ba ako sa kanya. I'm just her merely husband. In the eyes of many people. Or I'm a husband, her man, a best friend, and a good partner of her. I anticipated her words but it didn't come. Napatamimin na lamang ako nang makita siyang tumango. You are in love with me? I asked with a shocked expression. Muli siyang tumango. Nalaglag ang pangako. And my heart is racing so fast. Hindi ko maintindihan kung bakit magkahalong saya at sakit ang nararamdaman ko. I cupped her face and leaned my forehead onto her. Is this real? Are you really in love with me? Yes, of course. Her face turned red. Amon, pwede bang ilayo mo ang mukha mo? Your breath smell bad because of vomiting. Don't change the subject. Kahit langawin pa tayo dito, hindi tayo alis kung hindi ko nakukumpirma ng maayos ang lahat. Liay danit na rin. Ano pa bang ikukumpirma mo? A bit my lower lip. You better make it clear. What do you really feel? Sa'yo? Hindi. Sa multo. Damn it, of course to me, Tatiana. Wala akong kahati dapat, naiinis kong sambit. I heard her giggled. Damn it, damn it, damn it, damn it, I'm dying with anticipation. Parang ikaw pa tong may mood swings nang aasar niyang untad. I pinched her cheeks. I love you too, Lima sweetheart, she giggled again. I love you 3, sweetheart, malambing niyang panggagaya sa tono ng pananalita ko. Nainis ako pero napatawa na lang din, sobra-sobra na yon. I can't fucking contain my happiness right now. Napapikit ako sa tuwa. I can feel my tears are forming. Listen carefully. I am saying this not because of early mood swings. Magpapakatotoo ako sa'yo. I didn't fall because you accepted me but because you are you. I learned to love everything about you. Takot ako dati na baka masaktan mo ako. Naririnig ko ang iba na nakakatakot ka, malupit ka, at wala kang kinikilala. Pero iba ang nakikita ko sa'yo. Iba ba talaga o sadyang ito lang ang gusto kong ipakita sa akin? Pero kahit alinman, I saw your beautiful side first. I lived with it. At ang saya ko na sa'yo ako napunta. Ang sabi ni Daddy sa akin noon ay kaya nawala ang pinakaingatan ko noon, BH is may trust and may ex, ay dapat pa rin akong magpasalamat dahil baka raw mas maganda ang plano niya para sa akin. Ito na yon. Una, nagdalanitaw ako. Pangalawa, ang matutunan mo akong mahalin. Pangatlo, ang magawa mo akong tanggapin. Pang-apat, ang magkaroon ako ng lakas na magmahal muli. Nasisiguro ko na mas maganda ang panglima at ang mga susunod pang biyaya, mahaba niyang paliwanag. Idinilat ko ang aking mga mata. Her words are music to my ears. Ngayon pa lang ay alam kong marami siyang natutunan dahil sa mga pinagdaanan niya. Her words inspired me. I'm in love with you, sweetheart, she sincerely said. Small tears streamed down on my face. This happiness is too much. She said she's in love with me and used my endearment for her. Damn.
I couldn't ask for more. You will never get away from me, Tatiana Allison Anderson Tessimon. You will be trapped in my arms forever. I sealed it with a soft kiss on her forehead. Damn, for once, I realized that showing off doesn't benefit you at all but badly want to show them that, found where belong she is a little world. You will be trapped in the arms forever. Isa see the beautiful pair of aqua blue eyes. Tearful yet happiness was very transparent. Ang mga mata nga diti aamon ang pinakamaganda sa lahat ng bagay na nakita ko. They look ilk real osim wave, alive and untamabite. At hindi ko mapiyag lang hindi malunod. These eyes make me feel weak and give me strength and courage at the same time. He's crying, and it makes me happy and sad at the same time. Is he really willing to endure the insecurities and pain the whole months of his pregnancy? Hindi ako maniniwalang hindi siya nakakaramdam ng galit at inggit. I've seen him hold himself back, as if he doesn't want to follow his words, rather make his own opinion the basis of his next move. Tinawanan ko ang sinabi niya. Isa, no. Una pa lang tinatakot mo na akong hindi ako makakawala sa kasal na ito. Sagot ko ng maala-ala ang mga sinabi niya sa akin noon sa bahay ni Forth. We never felt this satisfied and contented before. The butterflies in Zai's stomach are celebrating and even Zai's heart is racing. He knows well how to flatter me as Lee smile corrupt on his lips. Apat si least you'd remember words. But damn, you don't know how happy I am right now. Napapaos nitong sambit mo o siyang pumikit sa sobrang elpit ng kamyang muha sa akin, ay kitang-kita ko ang hawat kokspresan niya. He looks peaceful. I felt in my heart move just Kira looking at his sullen face. I raised my tight hand to caress his cheek before fingers started tracing his nose down to his lips and then to his jawline. Aamon, I'm gonna ask you this question again. Are you still willing to keep me? Someday, you find the father of every child. Satihin man nating magbibigay siya ng financial support at attention para sa bata, pero anak ko tin yon vow will have to bear with me for the rest of your life because the responsibility as a mother is. Hindi ko masabi-sabi ng maayos na ako pa rin ang mag-aalaga sa anak ko, ako pa rin ang magpapalaki sa kanya dahil ako ang ina. He'll have to deal with it. Napadilat siya. Medyo lumayo siya ng kaunti kaya kita ko na ang kabuuan ng kanyang mukha. His jaw clenched. Don't question his decision again, Tatiana. Even if you raise him inside my home, I will never condemn the both of you. Seryoso niyang sinabi ang mga katagang iyon. Can we talk about this some other time? I am still savoring this moment. Nawala na ang magandang imahinasyon ko kanina. Halata na sa mukha niya ang pagkainis. Kanina pa iyan mukhang naubusan ng pasensya sa baba. Ang sarap niya lang pagmasdan habang mukhang inis na sa kung sino. Hindi ko sinasadyang matawa bigla. Sinamaan niya ako ng tingin. He shook his head twice as if he's disappointed and crossed his arms. Ano bang ini-imagine mo? Pigil tawa kong tanong sa kanya. Don't just think about your baby. Tinignan niya ang tiyan ko at ibinalik din sa akin ang kanyang mga mata. Note that you will also build a big and a happy family with me. He smiled genuinely and I saw sparks in his eye. Napatigil ako. Oh, Esli, I want that. His picture flashed at the back of Eva's mind. A happy family with Amon. Hindi na ako hihiling pa ng iba. Natahimik ka ata. Ayaw mo ba? Taas kilay nitong tanong sa akin. Napasimangot ako. Gusto. Lan ba ang gusto mong maging anak natin? Depende. Ayoko ng marami kung puro pasaway pero napaisip ako. Kung lahat ng magiging anak namin ay mamamana ang kanyang mga mata, kahit 100 na. Hindi ako magsasawang alagaan silang lahat. Anong hiningiti-ngiti mo dyan? May iba ka pang plano, Tatiana? Sa sobrang pag-isip sa mga bagay na iyon, ay hindi ko na malaya na nakangiti na pala ako na parang tanga. Ibit din na lower lip and shook his head. Gusto mo ba ng 2 anak? Tanong ko na lamang para malaman kung ano ba ang gusto niya. Tiga is he 0 odd but not enough for me. Gusto ko 100 anak at dapat kamukha mo lahat. Napangiwi ako. Hindi ata kami magkakasundo nito. But you want them to look exactly like you, apila ko. Nagulat siya sa sinabi ko. Pero nang makabawi ay bigla siyang nagising aso.
Ay, Sel. Pwede namang 2 dosenang anak. Magmamana sa'yo ang 1 dosena at sa akin naman magmamana ang 1 pang 2 dosena. His words was then accompanied with a loud laugh as if he just won the lottery. Hindi ako makahanap ng salita para kontrahin siya. Natawa na lang ako sa kanya. Our laugh was interrupted by a loud knock on the door. Kapwa namin iyon nilingon. It must be the workers. Oh, my gosh. Nataranta na agad ako. Tumayo ako at inayos ang sarili. Ngayon lang sumagi sa isip ko na nasa management office pa pala kami. Pinatigil lang sila ni Aamon sa pagtatrabaho para magkaroon ako ng privacy sa banyo. Sabay kaming naglakad ni Aamon patungo sa pinto. He opened the door. Bumungad sa amin ang nag-aalalang mukha ng lola niya. Nahiya na ako agad. Nakaabala pa kami ng ibang tao. Sorry for intruding but I suggest you to finish your things at home. Nahihiyang sabi ni Madam Madeline sa kanyang apo bago ako sulyapan. Nakahilera na rin sa labas ang mga workers na nahihiyang mag-angat ng tingin sa amin. Napatikim ako. Siya pa ang nahiya sa amin. Hindi ko matignan sa kanyang mga mata si Madam Madeline, hanggang sa nakarating kami sa mansion nila ay hiyang-hiya pa rin ako. Itong kasama ko naman ay chill lang. Tumigil ang sasakyan sa harap ng magarbong hagdanan. Kanina ko pa binabalikan ng tingin ang entrancel at ngayon naman ay namangha ako sa laki at gara ng mansion. Pero hindi na siya modernong tignan. Nirenovate lang ang ibang parte para manatili ang estilo ng kabuuan nito. It's a French-like mansion that was originated by the late French Renaissance architecture. The structure of the mansion is breathtaking with its classical courtyard, detailed entrance, and the garden is full of colorful flowers. Hindi ko maalis ang tingin ko sa paligid. Napakapayapa rito. Let's go inside, aya ni Aamon sa akin na binalikan pa ako dahil nahuli ako sa paglalakad. Sumunod ako sa kanya. Tulad na nakagawian ng kanilang mga kasambahay sa Washington ay ganoon din dito. Nakahilera silang lahat upang batiin kami. Bienvenue la maison, Monseigneur, said the majordomo of the mansion with his French tone and teary eyes. He's welcoming back Amon. Tinapik lamang ni Aamon ang balikat niya at hinawakan ang kamay ko para higitin papasok sa loob. Halos lumuwa na ang mga mata ko sa ganda ng loob. Hindi lang iyon puno ng makalumang disenyo at mga palamuti, nakita ko ang mga bagong gawang gowns na nakasuot mismo sa katawan ng mannequins. Doon talaga nag-focus ang mga mata ko dahil kakaiba ang mga disenyo kaysa mga karaniwang nakikita kong gowns. Tutuloy na sana si Aamon patungo sa kabilang dako ng mansion pero hinigit ko siya. Did Madame Madeline design all of these? Namamangha kong tanong, iuha. It's her bullet for her battle this coming fashion week. Parang tumaas ang paghanga at respeto ko sa lola niya. She never fails to amaze me with her designs. Kahit noong hindi ko pa alam na siya ang may-ari ng Madi Fashion, ay gustong-gusto ko ang mga gawa niya. Umakyat kami sa taas para tumuloy sa kwarto namin. Naghanda ang mga kasama bahay ng pagkain pero napagdesisyonan muna naming magpahinga. From all that confessions and crying, napagod talaga ako. Romo ba ito dati? Tanong ko habang sinusuri ang buong paligid. Mabuti at naiuna na rito ang maleta namin. Nilingon ko si Aamon nang hindi siya sumagot. Naguhubad na pala siya ng damit pang itaas niya. Napaiwas ako ng tingin. Dito ako lumaki, sagot niya. I saw another 2 doors aside from the front door. Pinuntahan ko iyon at binuksan isa-isa. Ang una ay bathroom kasama ang walk-in closet. Ang pangalawa ay library na may kasamang fitness gym na o that I saw the equipments. Napatanong ako sa sarili ko kung nag-workout ba si Aamon. Nalibot ko ang buong mansion at may gym naman kami pero hindi ko siya nakikitang ginagamit iyon. Tia, take a shower first, is it okay with you? Napatalan ako sa gulat ng magsalita malapit sa tainga ko si Aamon. Akala ko kung sino. What? Did it startled you? Kind of. Ayos lang na mauna ka na maligo. Ready ka na eh. Pinasadahan ko ng tingin ang buong katawan niya. Dahil wala na siyang suot na damit pang itaas ay kita ko ang kabuuan ng katawan niya. Ilang beses ko naman siyang nakitang topless pero iba pala pag malapitan. In the eyes got welcomed with his well-built and butted body.
I subconsciously raised the vitor finger to poke his 8-pack abs. Legit na matigas, I mumbled. His abdomen expands and contracts as he let go of his small laughter. Namula ang pisngi ko. Agad kong inalis doon ang kamay ko at tinalikuran siya. Sige pa, Alison. Gumawa ka pa ng mas nakakahiyang bagay sa harap ni Aamon. Mabuti na lang talaga at hindi na siya nagsalita o nagkomento sa ginawa ko. Rinig na rinig ko nga lang ang halakhak niya sa loob ng banyo. Umakto na lamang akong walang ginawa nang matapos siyang maligo. Dumiretso na agad ako sa loob ng banyo para hindi ko siya maharap. I spent 2 hours in the bathroom. Ganoon katagal para lang mag-ipon ng lakas na harapin siya. Mang-aasar na naman iyon. I heard a knock on the door. Kakatapos ko lang magbihis at magpatuyo ng buhok. I walked towards the door and unlocked it. Binuksan ko iyon. Si Aamon lang pala ang kumakatok. Bakit ang tagal mo? Bungad niya sa akin. Lumabas ako ng tuluyan bago siya sinagot ng, kasi matagal akong maligo, pinaakyat ko na dito ang pagkain natin. Let's eat. Sumunod ako sa kanya. There are variety of foods on the table. Pinili ko na lamang ang maraming gulay. Iyon ang gusto kong kainin ngayon. We ate silently. Darating si Papa bukas kaya kailangan nating umuwi ng maaga. He broke the silence. Tapos na rin naman akong mamili ng damit. Ang sabi ng lola mo ay ipapadala na lang niya ang lahat ng iyon para hindi na tayo makapaghintay dito. Alam niyang darating ang papa mo? Kailangan kong masiguro na aayon tayo pareho sa sasabihin ko ngayon. Naging seryoso ang mukha niya. Bakit? Anong meron? Kinabahan naman ako agad. Mausisang tao si Papa at mahilig mag-obserba ng tao. You know she's fond of you. At alam mo ang kagustuhan niyang magkaapo. Ngayon pa lang ay inaasahan ko nang malalaman niyang buntis ka. I'll just want to ask what will be your reaction and solution if ever he asks you about your pregnancy. Sasabilhin mo sa kanya ang totoo tulad ng plano mo dati. Nabitawan ko ang hawak kong kutsara. Tama. Hindi ako nahirapan sa mga nagdaang araw, linggo at buwan dahil wala siya sa mansion. At kasabwat ko naman si Nana. Pero ibang usapan na kapag dumating si Daddy pati ang papa ni Aamon. Papa will be very happy to know that you're pregnant, expecting that your child is mine too. Nakagat ko ang daliri ko. Namroblema na agad ako. Huwag sana dumagdag si Daddy. Oh no, what to do? Hindi pa naman tapos ang bahay na pinapatayo mo. What if others go to your office even though I have no virtual meeting in the Philippines? O di kaya ay sa labas ako ng mansion buong magdamag? I have my own penthouse. We can stay there. But Jinbai's question is what will be your solution if you find it out? Hindi ko alam ang isasagot dahil hindi ko alam ang gagawin. Kung magsisinungaling kaming nakabuo kami ni Aamon, papaano kung dumating naman ang lalaking hinahanap namin ni Micah?